pakiramdam eh. Pwede na natin ilagay ang kimchi. Korean style dinner. Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Prepare tayo ng breakfast ng mga kids. Si Izun, nilagnat kagabi. Buti ngayong umaga, okay na. Nag-request siya ng pancake. Oo, ay ng pancake. Lalagyan ko ng cheese yung pancake. May mga bago sa channel ko and naartehan sa pagsasalita ko. Alam nyo, normal na pagsasalita ko na po ito. Bata pa lang ako. Iniisip, inaartehan ko. Pero hindi. Normal ko po talagang pagsasalita to and hindi ko siya kayang baguhin. Sorry to disappoint you. Ito na ako. Tumatanda akong ganito magsalita and mamamatay akong ganito magsalita. Hindi po siya kaartehan ko lang. Naku, si Ijun hindi pa bumabangon. Masama pakiramdam eh. Ate, tara na. Anong breakfast nyo, netizens? Uso na naman ang sakit sa Korea kasi nagpapalit na yung panahon. Masama pakiramdam eh. Wawa naman. Bye-bye! Oh, bye-bye! Love you too! Kainin ko yung tira ng mga kids. Samahan niyo ako to, netizens. Punta tayong palengke. Bibili ako ng pang-dinner namin. Ito lang kayo. Papunta na ako sa Guri Public Market. May pinagawa akong gold ring kay Gold Ajashi. Ready na for pick up. Dadaanan ko na din. Ganda ng weather today. Clear ang sky. Annyeonghaseyo! Mamamalengke na tayo to netizens. Konti lang yung bibilin ko dito. Yung kailangan ko lang talaga for making side dishes and yung uulamin namin. Kailangan ko pala to.
bayaran sa palengke. Kakain ako ng lunch. Meron akong gustong i-introduce sa inyo na Korean food. Hindi siya common sa mga turista, pero common siya sa mga Koreans. Siyempre, Korean food eh. Sabayan nyo na akong kumain to, netizens, ha? Tsala kayo! May nagtanong, hindi ba ako naiilang na nagsasalita ako mag-isa pag nagbo-vlog ako? Actually, nung bago ako sa vlogging, feeling awkward, nako-conscious. Pero sa katagalan, nasanay na ako eh. And yung camera ko yung naging companion ko. Iniisip ko, kayo to netizens yung kausap ko. Ay, nagsara na ba? Oh my. Oh my! La! To netizens, wala na yung restaurant na kinakainan namin ng mga senior students ko before. Ay! Ano nangyari? Bakit sila umalis? Favorite ko pa naman tong restaurant na to. So, eto na yung pumalit. Cafe na. Wala na talaga to netizens. Change plan. Change of plan. Sa bahay na ako kakain to netizens. Obvious naman. Ito yung ulam namin kagabi. Okay na din, at least hindi ko na kailangan gumastos. Next time na lang, share ko sa inyo yung chuotang. Isa yun sa mga Korean food na favorite ko. Kain tayo. Yung pinamili ko sa palengke, bukas namin yung uulamin. Bye! Papasok siya sa academy. Magluluto na ako ng dinner namin. Kimchi jjigae and fried fish. Pero medyo special lang aming kimchi jjigae or kimchi stew. Lalagyan ko ng pork and tofu. Gamit ako ng sesame oil. Lagay na natin ang pork. Pwede na nating ilagay ang kimchi. Lagyan na natin ng water. Takpan and pakuluin. May nagpapatulong sa akin na kabayan. Kukunin yung sweldo niya sa dati niyang employer. Tawagan ko lang. Sana makuha yung sweldo. 여보세요? 네, 안녕하세요. 사장님. 30일 날 공장으로 와, 공장으로. 30일이요? 공장에 좀 공장 안 하고 있으니까. 어디로 가면 되나요? 옛날 거? 옛날 공장으로 와. 몇 시요? 아침에 다 있을 거야, 아마 그날. 아침이요? 30일? 마지막 날. 마지막 날? 네, 약속하는 거죠? 네, 네. Sabi niya sa katapusan daw ibibigay. Ay, nako, ito na naman. Okay. Anyway, alam nyo, may mga tao talaga na mapangsamantala. Madalas na nagiging biktima ng mapagsamantalang employer ay mga illegal workers. So, magtatrabaho sila tas hindi sila babayaran ng tama. And may mga tao din na manggagamit. Porket alam nilang mabait yung tao, ayun, nagte-take advantage sila. And may mga tao rin na alam nyo, naninira. Sisiraan ka sa sobrang inggit.
Grabe. Merong nagsabi na nagpapahuli daw ako ng mga TNT. Eh, ako pa nga tumutulong sa mga TNT para makuha yung sweldo nila. Bakit ko sila ipapahuli? Nakakaloka. Magawan lang talaga ng issue and maging masama lang talaga yung isang tao sa mata ng iba. Gagawa at gagawa ng storya kahit hindi naman totoo. Nakakatakot yung mga ganung tao kasi punong-puno sila ng inggit at galit. So, kapag may mga kakilala kayong ganon, cut off nyo na. As in, umiwas kayo for your peace of mind. And para sa sanity nyo. Anyway, na-inform ko na si Kabayan na sa katapusan daw ibibigay yung sweldo. Sana ibigay, praying na ibigay ng employer. Kasi pinaghirapan nyo ng Kabayan. Lagay natin yung water ng kimchi. Pwede na nating ilagay ang tofu, garlic, and chili pepper. Ijun is not feeling well. Daling ko siya sa doctor. Bili ng gamot ni Ijun. Chicken si Ijun. Ito yung gusto niyang dinner. Hindi daw siya nakakain ng maayos sa school. Masama pakiramdam niya. Kami sa Math Academy. Hindi siya makakapasok today. Kainit ko yung fish na galing sa farm. Medyo masama na din pakiramdam ko. Parang nakahawaan kami ni Ijun. Pagkatapos ko mag-prepare ng dinner for Alex and Ina, mag-wash na ako tapos ipahinga ko na. Mahirap pag ako nagkasakit sa pamilya namin. Walang gagawa sa bahay. Korean style dinner. Ito yung typical Korean food na hinahain ko sa family ko kapag walang Filipino food. Masama din yung pakiramdam ko. So that's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching, and if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Si Ijun, maaga ko nang patutulugin. Masama daw pakiramdam niya. Say bye-bye na.